Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Rosy Pill Capsule. Gusto mong pagandahin ang buhay mo? Push mo yan, te! Gusto mong pagbutihin ang relasyon mo sa pamilya? Push mo yan, te! Gusto mong ayusin ang iyong kalagayan pang pinansyal? Push mo yan, te! Gusto mong mas gumanda at sumeksi? Push mo yan, te! Gusto mong matutong ipaglaban ang mga karapatan mo? Push mo yan, te! Lahat yan, kayang-kaya mo. Basta't nandyan si Pangga para ipakita sa inyo kung paano. Ang programang hindi lang pambabae, pwede pang makakuha ng tips ang mga lalaki. Kinig na! Narito na si Pangga Ruth Abaw sa Push Mo Yan, Te! Push mo yan, te! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning mga te. Isang magandang Miyerkules Santo sa ating lahat. You're the one who walked on water. You calm the raging sea. Command the highest mountain. Fall upon their knees. You're the one who welcomes sinners in the open blinded eyes. You restored the broken hearted and you brought the dead to life. Forgetting all our sins, you remember all your promises. You are amazing, more than amazing. Forever, our God, you're more than enough. You are amazing. Magandang umaga mga te. Miyerkules Santo po tayo ngayon. I hope you like that song. Mamaya meron pa akong ipaparinig sa inyo na isang paborito kong kanta. Pero uner, maganda yan. Ngayon ko lang narinig yan, pero maganda din yan. More than amazing. Okay. So ngayon po ay unang araw ng Abril, April 1, 2015. At alam nyo, dapat meron sana tayo pag Miyerkules. Siyempre si Mr. Armand Benco ng Kulayko Foundation. Pero minarapat po namin na talakayin muna itong, naku po, bakit ba ganito mga te? Holy Week na Holy Week, talagang times are a-changing. Oo. Dahil parang first time, tanong din natin sa Pag-asa mamaya, first time na ang nangyari ay Holy Week tayo po ay babagyuhin. Isang malakas na bagyo ang tatama po sa atin. So para sa inyong mga katanungan at reaksyon, yes, Happy Easter sa inyong lahat. Pwede po kayo mag-text sa 0916-1608168 or sa aking Pangga Ruth Abaw Facebook page. Kung dun sa mga followers ko po sa aking Pangga Ruth Abaw Facebook page, nakapost po doon yung track ng bagyo. No? Kaya i-like po ninyo para you can get updates also. Dito sa dinownload ko po na picture from Wonderground, ay makikita dito yung tama ng bagyo. So ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay si Typhoon na Maysak, na Chedeng ang name. International name niya ay Maysak. Ito po ay super howler kung tawagan or Typhoon Category 5. Yan ang mga alamin natin kapag nakausap po natin ang Pag-asa in the coming minutes, no? Tinatawagan na po natin sila. At syempre yung paghahanda na pwedeng kailangan gawin ng ating mga kababayan dahil sa pagpasok ng bagyong ito.
Happy Easter, Ma'am Ruth. Sabi dito, maganda rin yung Who Am I na background music nyo ngayong panahon ng pagninilay-nilay. Ala, ay busy ang line ng Pag-asa. Okay. Sabi ni Nico Gaboy ng Bangar, La Union. Ano ba yung Who Am I? Isa sa paborito ko kasi, alam, naghahanap ako kasi hindi ako prepared, ano? Nabigla ako dati. Nabigla ako kay Winer. Sabi niya, anong kanta mo? Hindi ako nakapag-research, pero ang dami kong mga kantang magaganda last year, a couple of years ago, na gustong-gusto ko eh. Yung iba kasi, mas gusto ko kasi yung mga celebratory, ganyan. O kaya yung mga nakakapagtaas ng emosyon. Yan. So, siguro ang gawin natin ganito eh, kapag kayo po ay nasa bakasyon, imbis na yung mga secular songs, kung tawagin, mga secular songs ang pakikinggan po natin. Bakit hindi po tayo mag-download? Bakit hindi po tayo mag-download tayo sa Spotify? Yung anak ko ayaw na, Mami, huwag kang download, ha? Oo. Sabi niya, pirated, huwag pirated. Mag-enroll ka, mag-register ka dun sa, binabayaran magkano lang, mga 150 pesos lang yan per month. Para legal yung ginagawa. Ayun, halimbawa sa Spotify, yung mga songs na pwede nating pakinggan, na at the same time nagbabakasyon tayo, ay nagninilay-nilay tayo. Okay, so kung meron po kayong mga reaksyon, alam kong mainit po ang panahon sa labas, parang wala, pero this is, sinasabi nga, the calm before the storm. Ito nga po ang problema sa ating mga Pilipino, na karamihan sa atin, merong hindi false sense of security ang tawag doon eh. Ano bang tawag doon? Kumbaga, para bang nagiging complacent tayo, hindi natin iniisip na, wala namang bagyo eh, hindi naman malakas ito eh. Para sa mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga probinsya, wag ho ninyong ipagwalang bahala at wag nyong maliitin. Dahil ito pong bagyong papasok sa ating bansa, na tatawaging si Chedeng, ay napakalakas po. In fact, okay, itong si Typhoon Maysak, Super Typhoon Maysak, ay tumama na po kahapon sa Micronesia at nag-iwan ng napakalaking damage sa Micronesia doon sa Yap Group of Islands. Na ang ayan, ang Chuuk, the island of Chuuk, na bahagi po ng Federated States of Micronesia, ay nakatanggap ng direct hit on Sunday from Maysak, and the Yap Group was next in its path. Okay, eto na. Alamin natin ang katayuan nitong si Typhoon Maysak mula sa ating weather forecaster, si Hener Kitlong. Hener, good morning! Yes, good morning! Yes, si Ruth Abaw ito, si Pangga Ruth. Hener, pakibigay nga kami ng detalye. Una-una, latest muna, bago natin pag-asapan ng mga predicted movements nitong si Maysak. Nasaan si Maysak as of this moment? Opo, kasamang Ruth, maraming salamat. Magandang umaga. As of 10 a.m., ito po ay nasa 1,280 kilometers. Silangan po ito ng... Silangan ng? Yan. Yes. Yun po, reference lang po natin yung Eastern Giwan, yung Samar. Hindi po, wala po doon yung bagyo. Nasa Pacific Ocean po ito. Papasok po sa Philippine Area of Responsibility either mamayang gabi o kaya bukas ng madaling araw. At may lakas na hangin po ito sa ngayon na 215 to 15 kph at bugso ng hangin na maabot ng 250 kph. Yung si Yolanda po, 235 nung pumasok po si Yolanda. At ang super typhoon po mag-uumpisa po yan paglagpas ng 200 kph. Okay. Hiner, putulin lang kita sandali. Opo, sige po. Si Yolanda Kamo, nung pumasok ng PAR, tama ba yon? Ay naging 300. Maglandfall? 235. Do you have any comparison nung 1,200 kilometers away from the Philippines, kung ano ang lakas ni Yolanda? Naalala ko yung time na yun, nasa typhoon category pa lamang siya nung papasok. Hindi kagaya nito, so mas malakas ito. Parang ganun po, mas malakas po ito at nasa dagat po. So, malaki yung chance na baka mag-super typhoon ito bago mag-land po. Okay. Kasi dumaan na ito sa Micronesia Group of Islands, hindi ba? Opo. Usually, di ba, pag tumatama ito ng lupa, humihina ng konti. Tama po yun.
So, humina siya pagkadaan niya ng Micronesia, tama? Actually, na-maintain na po yung lakas niya dahil ang Micronesia halos hindi maliit lang. Ganun kalaki kasi yung bansa na yun. Oo. At mayroon pa kasi tayong pending na mayroon pang weak El Nino. Yun kasi yung isang nakikita natin na dahilan kasi yun ang nagpainit sa Pacific Ocean. So, pabor yun sa mga bagyo. Oo. Kasi ang tawag nito, nagde-develop ang mga storms dahil sa init ng temperatura ng dagat. Tama po yun. Mas mainit po ang dagat, mas pabor po sa bagyo yan. Mas mabilis po ito lumakas. Okay. Kung nasa 1,280 ang layo mula sa Giwan Eastern Samar, pagpasok niyan sa PAR, anong expected strength nito? Sa ngayon po, sa nakikita natin, pagpasok po nitong bagyo na ito mamayang gabi o bukas ng maaaring mamimintin muna niya itong lakas niya or lalakas pa. So, parang umabot ng super typhoon. Pero yung isang scenario na nakikita natin, base doon sa analysis na ginawa natin, within 24 to 48 hours bago ito maglandfall, hihina po ito dahil maapektuhan nung tinatawag nating vertical wind shear. Ibig sabihin yan, malakas po ang hangin sa upper level atmosphere. Maapektuhan po yung bagyo, subalit hindi po natin nakikita na ito ay malulusaw. Oo Kasi, okay, Hiner, sandali. Ang speed nito, mabilis ito, no? 17 kph para sa akin, katamtama na lang po yan. Sandali, bumaba siya 22 ito kahapon, di ba? Opo, from 22, naging 20, naging 17 kph po ngayon. Nagdedepende po kasi yan, naapektuhan po kasi ito ng high pressure area. Kaya laging ang laming sinasabi na i-monitor po yung bilis, yung galaw para ma-update po. Okay, para sa kapakanan ng mga listeners natin uli, Hiner, ano ang epekto ng bilis o bagal ng isang bagyo para sa paglakas niya? Okay, yung pong sa paglakas ng bagyo, pag ang bagyo po ay stationary o halos hindi mahina ang galaw nito, ibig sabihin po niyan palakas po ito. Okay. At yung naman pong iba, ang mas maganda, sabi nga na mas mabilis makakalabas ng Philippine Area Responsibility, mas maganda sa mga kababayan natin yan. Meron binabanggit kayo ng mga ridge of high pressure area sa may bandang Japan? Opo, yung ridge of high pressure area, ibig sabihin po yung extension ng high pressure area at ito ay nakapatong o nakadagan dito sa bagyo nito kaya hindi po ito makakilos pa itaas. Kaya walang ibang dadaanan kung hindi talagang either northern or central Luzon. Hindi kagaya ng ibang mga bagyo, Hinera, no? So kung wala parang sanang bubong. Ito yung high pressure area na nasa Japan, di ba? Kung wala sanang bubong, may posibilidad na ito'y lumihis pataas papuntang Japan, tama? Tama po yun. Tama po yun. Ito po yung dahilan kaya ang kilos po niya ay west-north. Ito yung nagdidikta ng galaw ng bagyo. May posibilidad, okay, ganito muna, yung track muna pag-usapan natin. Ano ang nakikita nyo sa inyong modelo ngayon? Ano ang tatahakin nito? Well, kung hindi po magbabago itong analysis na ginawa natin, itong west-northwest na kilos niya, by Sunday afternoon, ito po yung magla-landfall na po yung mata, either sa northern or central Luzon. Sa ngayon po, central Luzon po yung pinapakitang dadaanan niya, pero kaya na nabanggit ko, nasa dagat po yan, pwede pa itong magbago, pwedeng bumangat ng northern, pwedeng bumangat ng southern Luzon. Pag sinabing central Luzon, saan specifically ang nakikita ninyo? Sa Aurora po ito, yung nakikita nating maaari niyang daanan. So, pag dumaan ng Central Luzon to, definitely magkakaroon po ng signal sa Metro Manila. So, gaano kalaki ang circumference ng bagyong ito? Sa ngayon po, ang diametro po nito nasa 700 kilometers. Malaki ito. Yung sinasabi po natin na landfall, ibig sabihin po yan, yung mata ang tumama sa kalupaan. So, mayroon ka ng 350 kilometer radius na dumaan na kung saan nandun na yung eyewall ng bagyo, malakas na po yun. So, huwag niyo pong hintayin yung sinasabi namin landfall na oras dahil naramdaman niyo na po yun. 700 kilometers. Kung itatapat mo yung mata at saka yung buong circumference ng bagyo, Hiner, sa Pilipinas, hanggang saan ang sakop nito? Kung sakasakali po na ilalagay po natin itong ipapatong. Bagyo, dito po ipapatong natin sa Visayas o sa kalagitnaan ng Southern Luzon sa Visayas. Yung pinakamalakas po dito, cover po niya ang Southern Luzon hanggang Mindanao, Northern Mindanao. Yun po yung kalakasan. Pero buong kaulapan po, cover niya ang buong Pilipinas. Kasi Hiner, nung nakaraan, di ba, habaga tayo, di ba?
kapag habagat, hinahatak nito yung ulan. Ngayon kasi, anihan tayo, walang hahatakin na ulan nito? Hindi magiging maulan? Nag-terminate na po tayo ng amihan. Official na po, summer na po tayo ngayon. Wala na pong northeast na hangin. Ang hangin po natin ngayon ay manggagaling na po ng Pacific Ocean. So, walang masyadong ulan. Tama ba? Ano ang epekto niyan? Hindi po. Pag sinabi po natin, ang pagkakaiba lamang po kasi pag amihan, wala po itong pagkulog pagkidlat. Pero mayroon pong mga kaulapan at nagbibigay ng mga pag-ambon. Pero pag ganito pong easterlies o nanggagaling ng Pacific Ocean yung hangin, so mainit pang temperatura dyan. Pag mainit ang temperatura, mabilis po yung formulation ng kaulapan. Para kang nagpapakulo ng tubig. Malakas yung apoy mo, mabilis mawala yung tubig. Saan napupunta yun? Nagiging water vapor yun, nagiging ulap yun. At pag nagsama-sama, nakakabuo ng tinatawag na cumulonimbus clouds. Ito yung nagbibigay ng pagkulog pagkidlat. Yan, narinig niyo po ba yon? Science 101 yan, elementary pa lang tayo, alam natin yan. Cumulonimbus clouds. Ito yung malalaking ulap na nagbibigay ng ulan, yung mga matataba. Yan, ito yung nakikita yung madilim na kaulapan. Yan, okay. So, pero ito pa, anong karakteristik nitong si Typhoon Maysak na to? Maraming ulan ng dala o puro hangin? Sa ngayon po, since hindi po ito totally nakikita ng Doppler radar natin dahil malayo pa, ang estimate po natin mga moderate to heavy po yung ulan nito. Nasa 5 to 15 kilometer po yung ulan nito. Pero yung lakas na hangin nito, gaya po ng nabanggit ko, 235 si Yolanda, ito ay 215. At malayo pa to, no? Anong expected nyo na strength nito when it reaches landfall? When it makes landfall? Sa medyo magandang balita po kung magtuloy-tuloy man yung pinapakita nito dahil within 24 to 48 hours, may chance po na humina po ito o mabawasan yung lakas nito. Pero po yung malusaw, hindi po natin nakikita yon. Kaya matabagit nating posibleng hihina to, mga kababayan, dan Luzon, mag-monitor pa rin tayo dahil hindi po ganun kadaling mahumina yung ganitong kalakas na bagyo. Ibig sabihin, hindi ganun kabilis na mabawasan ng lakas. Maaaring baka typhoon pa ito bago mag-landfall. Okay. So, ano ang... Kailan natin magsisimulang maranasan, Hiner, ang epekto ng bagyo? Kung hindi po magbabago itong bilis at galaw niya, bukas, Huwebes ng gabi, posible magkaroon na ng public warning signals. Pero hindi po natin mararamdaman yun. Dahil meron tayong tinatawag na lead time, 36 hours para makapaghanda. Pero yung outer clouds nito, maaaring umabot na rito sa may silangang bahagi ng bansa. So yun yung nagbibigay ng light to moderate rains. Pero pagdating ng Biyernes, pero medyo may mga kapal na ulap na aabot na yan at magdadagdag na tayo ng public warning signal. So may mga pagulan na po. So pagdating ng Sabado, yan na. Nandun na tayo sa malapit-lapit na sa diametro ng bagyo at makakaranas na ng mga ulan, lalo na po ang Luzon. Okay. Hiner, ito maganda itong pagkakataon na ipaliwanag mo sa ating mga kababayan kasi itong hindi maintindihan eh. Ang sasabihin kasi, storm signal number 3, wala namang ulan. Pakipaliwanag yung sinasabi mong may lead time na 36 hours sa mga kababayan natin. Opo, tama-tama. Una-una po, pag naglagay po tayo ng signal number 1, ibig sabihin, mararamdaman po ninyo yung signal number 1 in 36 hours. Okay. So, halimbawa po sa lugar nyo, nag-signal number 1 kayo, and then susunod na bulletin po ng signal number 2. Ibig sabihin yung sentro papunta sa inyo. Okay. So, mag-monitor po kayo na. Pag nag-signal number 2, may 24 hours lead time po tayo. Para makapaghanda po tayo dyan. Papunta po yung sentro sa inyo. Pag nag-signal number 3, talagang tayo na ang tatamaan yan. Yung signal number 3 naman, mayroon kang at least 18 hours. 18 hours na lead time para makapaghanda po yan. Pero minsan nagbabago yan dahil ang bagyo, bumibilis, bumabagal yan. Yes, Pero at the moment, yung initial na ginawa natin, yun po yung ruling na ginagawa natin. Kaya lagi nga namin sinasabi, mag-monitor po tayo dahil anumang oras pwede pong magbago. Okay. Hiner, anong nakikita ng mga meteorologists? I'm sure pinag-uusapan ninyo ito worldwide, ano? Bakit nagkaroon ng ganito na, first time ba ito na in summer ay magkakaroon ganito kalakas na bagyo? Ito ang kauna-unahang bagyo na umabot na eksakto mismo sa Holy Week. Nagkaroon tayo ng bagyo last year, April po yun, pero yung Holy Week po kasi last year nasa April 13 yata yung umpisa. Yung bagyo noon, yung bagyo April 6 to 10 at hindi pa ito umabot sa kalupaan na lusaw. Kauna-unahan na nagkaroon tayo ng bagyo ng Holy Week, kauna-unahan din na nagkaroon ng bagyo ng April na umabot ng 200 kph. Ang isang nakikita natin dyan, yun nga po, dahil po mayroong El
El Niño. El Niño. Opo, yun ang isang nag-trigger dyan para mabilis lumakas. Itong El Niño, matagal nang meron dyan eh. So, what? Is this part of climate change? Last month lang tayo naglagay na may El Niño, weak El Niño pa. Oo, weak El Niño pa. Oo, kasi in the past, mas matitinding El Niño, wala naman na-develop na bagyo. Kapag El Niño kasi ang talagang epekto ng El Niño ay pinapainit niya ang dagat Pasipiko. So, pag mainit ang dagat, gustong-gusto yan ang bagyo. So, Hiner, bilang pangwakas, ano ang paalala mo sa ating mga kababayan na baka isipan wala namang bagyong, init-init pa nga. Tapos, nagkataon pa, Hiner, na usually ang mga radio stations sarado ng Huwebes at Biyernes, hindi ba? Kaya itong problema natin ngayon. Opo, ang ating pong opisina ay bukas sa 24 oras at kung para ma-update po kayo, kung hindi po kayo makatawag sa ating opisina, may internet naman po kayo. Yes. Pwede po kayong mag-log on sa ating website, www.pag-asa.dost.gov. At meron din po tayong Facebook at na-update po natin. Anumang pagbabagong nakita natin, naka-upload kagad. Meron din po tayong Twitter para mas madaling maintindihan at mas mabilis na matatanggap din po yung data natin. Mga kababayan, gaya po na nabanggit natin kanina, pagamat may posible po na humina po itong bagyong ito bago mag-landfall, ay mainam pa rin po yun na mag-monitor tayo. Gaya po na nabanggit ko, tignan po natin, baka mamaya signal number 1 sa inyo, at hindi po umuulan, ay yun mayroon pong lead time. Pag nag-signal number 2, medyo papunta po yung bagyo sa inyo. Pag signal number 3, ay huwag yun na hintay mag-signal number 3 kung kailangan nyo pa kung pinapaligas na kayo, mas mainam na maghanap na kayo ng maliligasan, o kaya ay kung may mga kamag-anak naman kayong medyo matibay-tibay yung bahay, hindi naman siguro kayo hindi naman kayo siguro papalisin. Siguradong tatanggapin naman po kayo. Okay. Mr. Henner Kitlong, maraming salamat at good luck dyan sa inyo sa Pag-asa. Magmamonitor din po ako ng mga post ninyo para ma-share ko dun sa aking Facebook page. Ay, maraming salamat. Holy Week man, o Christmas man, o buwagong taon man, maasahan niyo po ang aming opisina. Okay. Thank you very much, Henner. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yan po mga kaibigan si Mr. Henner Kitlong, isang ilan sa mga natitirang forecast ng Pag-asa. Hanggang kailan kaya ito? Kailan aalis ito at kailan ipapirate ng ibang mga kumpanya? Okay, babalikan po natin at inaantabayanan po natin anytime ay magsisimula ang briefing ng NDRRMC. So yan po inaantabayanan natin sana para mailabas natin ng live kung ano yung paghahanda na ginagawa ng ating pamahalaan kaugnay po dito. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Again, you can text us 0916-1608-168. Oras natin, 34 minutes after the hour of 11. Oras atid sa inyo ng Hitachi Air Conditioner. The higher EER, the bigger your savings. Push mo yan, te! Push mo yan, te! Kasama si Pangga, Ruth Abaw, sa DWIZ. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng PCSO. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest games ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an Ultra Millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. When choosing an air conditioner, look for the one with a higher EER. EER is the standard government index that measures an aircon's capability to save on power. The higher EER, the bigger your savings. Hitachi Air Conditioners. Alamin ang mga mahalagang kaalaman tungkol sa takip na diabetes. Makinig sa Radyo Klinika tuwing Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Hatid sa inyo ng Charantia. Basta ang palaya, Charantia. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas.
mas pinakikinggan ng buong bansa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Sinusuyod ng buong puwersa ng DWIZ News and Public Affairs ang buong Kamaynilaan upang maihatid ang mga latest na kaganapan. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIZ Balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Tiniyak ng mga bangko ng sapat ang pera sa kanilang mga ATM machine ngayong Semana Santa. Gayunman, asahan na nila ang mahabang pila sa mga ATM machine dahil sasarado ang mga bangko simula bukas. Dahil dito pinayuhan ng mga bangko ang publiko na mag-withdraw na ng mas maaga para di sumabak pa sa mahabang pila at makasigurong hindi masya-short sa mga lakad ngayong Holy Week. At yan ang balita sa oras nito mula sa DWIZ sa lakas na 50,000 watts. Ako po, si Ralph Obina. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PCSO. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest games ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is that stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an Ultra Millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Ang diaryong 3 taon nang naghahatid ng mga balita at kaganapan. Nagtataguyod sa kapakanan ng sambayanan. Filipino Mirror. Nagsisilbing salamin ng katotohanan. Katotohanan. Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine. Ako, manonood ng concert. Ako, sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Tulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call 882-9999 or call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Tandaan, 882-9999. In its commitment to providing excellent, cost-efficient, and patient-centered medical care, Health Protect Medical Diagnostic Center, or Health Protect Incorporated, has just opened its newest renal dialysis center along De La Rosa, corner Amorsolo Street, Makati. It has 6 dialysis machines with state-of-the-art filtration system approved by the Department of Health, with packages being offered to HMO card holders, PhilHealth, and PCSO beneficiaries at reasonable prices. We also accept walk-in patients. At Health Protect, we provide quality health care through advanced technology, exemplary services at affordable prices. The new Health Protect Dialysis Center along De La Rosa, corner Amorsolo Street, Makati. Call us at 225-2260. Laging abangan ang programang Usapang GOCC, Servisyong OGCC, tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Hatid sa atin ng PAGCOR. Push mo yan, te! Push mo yan, te! Kasama si Pangga, Ruth Abaw, sa DWIZ. Words I know could not begin to tell just what Jesus really means.
Ang ganda ng awiting yan. Sandali lang po, Commander William Arquero, ha? Sandali lang. Pero Commander Arquero, alam mo ba na ang panlabas na balat na nakikita natin o ang outer layer ay ang tawag dyan ay epidermis, Commander? Alam mo ba, Commander, na dead skin cells yan? Ang dead skin cell pala, mga te, ay pwedeng maging mas mapula, mas malusog, at mas bata sa rosy pill capsule. Kailangan lang matulungan na matanggal ang mga dead skin cells na ito. Ang rosy pill capsule ang sagot dyan, mga te, dahil meron itong natural salicylic acid mula sa strawberries na yan ang nagtatanggal ng dead skin cells. It lightens and rejuvenates the skin. Yan ang nagbibigay ng mas batang appearance. Meron din niyang ellagic acid as antioxidant na tumutulong na maglighten ng hyperpigmentation o yung mga mancha sa ating mga balat. Yan ay sanhi ng mga UV rays. Meron din niyang resveratrol as anti-aging, or it slows the natural aging process para hindi tayo nagkaka-wrinkles. Napakaganda ng rosy pill capsules. May combination po ito ng strawberries, guava, bignay at kamyas. Kaya mga te, mag-take na ng all-natural rosy pill capsule. Be pretty with or without makeup the natural way. Pero si Commander hindi nagme-makeup ito, ha? Mabibili na po ang rosy pill sa lahat ng Mercury, South Star Drug, at iba pang leading drugstores nationwide. Kung may katanungan, mag-text lamang sa 0943-273-7794. Again, 0943-273-7794. At may good news, dahil graduation month, merong regalo ang rosy pill. Bilhin na po sa lahat ng Mercury Drug nationwide at makasave ng 30 pesos. Ganda-ganda. Eto na. Commander William Arquero, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ms. Ruth. Yes. Kumusta po ang Coast Guard? Ayos naman po. Kami po ay naka-heightened alert. Oo nga. Sa last week po ako. Oo, okay. Para lang malaman natin kung ano ang pinaghahandaan, particularly ng Philippine Coast Guard, saan po nakasentro ang paghahanda ninyo ngayon? Actually po, since last Friday, lahat po ng aming mga units sa buong bansa ay naka-heightened alert. Dahil bunsod nga po ito ng papasok na ngayon po Holy Week. So, maski po nagkataon lang din po na may paparating na bagyo, so kahit na hindi pa man na nagkaroon ng linaw yung track ng bagyo before, naka-heightened alert na ang aming mga tauhan at yung aming mga rescue units ay naka-standby na rin po. Pero specific area, Commander William Arquero, sir? Specific po, para, hindi po, doon po kasi sa Oplan Ligtas biyahe namin, lahat po ng... okay, yeah. Covered na po noon, lahat ng pantalan at saka... Because of Holy Week. Covered na po lahat yun, lahat sa buong bansa po. Pero para dito, specifically for Typhoon Maysak, anong area na may special, special attention ay binibigay? Opo, para po sa parating na bagyo, ang aming pong unit sa Eastern Visayas, Bicol, Northeastern Luzon, at ilang areas ng Western Visayas at Central Visayas, sila po ay nakaantabay dahil at the same time, habang paparating po yung bagyo, yung influx po ng pasahero ay medyo mabigat na rin. Naku, patay kang bata ka. Oo nga pala. Alam mo, Commander Arquero, maganda yung point na binanggit mo, ha?
Kung tatama dito sa atin, Huwebes ng gabi, mararamdaman na, Huwebes ng gabi, okay lang yan. Usually, nasa probinsya na yung mga yan. Pero sa pagbabalik nila ng linggo, mukhang dito ang pinakatama sa atin eh. Anong nakikita niyong senaryo at ano ang advice ng Philippine Coast Guard sa mga babiyahe po sa ating mga pasahero? Opo, kung sa tingin po nila ay aabutan sila ng bagyo sa kanilang destinasyon, siguro magdalawang isip tayo kung tutuloy pa tayo. Ngayon po, doon po sa mga tumuloy, maganda po tayo na tayo ay ma-delay or hindi naman ma-stranded, ma-delay ng ilang araw sa pagbabalik. Ilang araw o ilang oras. Depende po sa movement ng bagyo. Dahil siya kabilis lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility or kung gaano kabilis mali yung signal kung magkaroon man po. Okay. Kasi may mga signal nga, no? Ano yung mga scenario na tinitingnan nyo, Commander Arquero, sir, na pag nag-storm signal number 3, I'm sure you coordinate with NDRRMC and then the Pag-asa. Anong nakikita nyong storm signal at ano ang magiging ang tawag nito? Instructions nyo sa mga barko o mga bangkang maglalayag? Opo. Sa amin naman po, ang signal number 1 pa lang po, lahat ng ay kanselado na po lahat ng biyahe doon sa affected area. Okay. So hindi po namin paabutin na ng signal number 3 before po magkansela. Signal number 1 pa lang po, lahat ng klase ng sasakyan pandagat hindi na pwede maglayag. So, ang nakikita nating senaryo dito, Commander Arquero, sir, kung Huwebes ng gabi ay dito magsisimula natin maramdaman yung effect ng bagyo hanggang Sunday, yung expected na landfall. So, Huwebes hanggang Linggo, wala nang maglalayag. Doon lang po naman sa mga affected areas natin. Ngayon po, pag nagkataon na yung affected area, malawak doon papunta yung ating kababayan, yun po talaga, magkakaroon po talaga ng delay sa pagbabalik yung ating ibang mga kababayan. Oo. Kaya lang, ang problema natin dito, Commander, ang lawak nito. This is about 700 kilometers in circumference eh. Yun nga po. Kaya nga po sabi ko nga po kanina, kung nakikita nila na yung track ng bagyo ay makaka-affect sa kanila sa destination nila, dalawang isip po sila at maganda sila na mag-delay ng ilang araw sa pagbabalik or ilang araw o ilang oras lang. Oo. Ano po, talaga? Ang lakas dito kung mag-storm signal number 3, ilang oras lang po ba yung kaya madidelay? Araw po tayo ng araw dyan. Yun na nga, oo. Yung iba, hindi na rin, baka paggabi, baka hindi na rin payagang magbiyahe. Lalo na po pag maliliit na vessel. Makahigit sila payagan. Okay. So, ano bang karanasan ninyo? Meron na po ba kayang mga umalis na mga mangingisda today? Kasi usually, yung ibang mga mangingisda, isang linggo sa laot yan, Commander, di ba? Opo, in most likelihood, may mga nakaalis na rin po na mangingisda. Kaya yung amin pong mga Coast Guard unit na area ay nakikipag-coordinate sa ating mga coastal barangay kung para ma-inform sila na wag na lang maglayag. At kung meron naman nakapaglayag, makuha yung information kung sino-sino yung mga nakapaglayag na. Kung sakasakali po ba, kompleto ba gamit natin? Ito na. The never-ending story. Ayan. Kompleto po ba? Commander, sandali lang po. May pararaanin lang akong report. Sandali lang po, Commander, ha? With your permission, sir. Okay. Sandali lang. May tatanggapin po tayong flash report. DWIZ Flash Reports. Alright, Sandigan Bayan, pinayagan na si Senator Estrada na makapagpa-check up. Patrol 7, Jill Rizonto. Go ahead, Jill. Yes, good morning, Ruth. Pumayag nga yung 5th Division ng Sandigan Bayan na makapag-medical examination si Senator Jinggoy Estrada sa Cardinal Santos Medical Hospital. Ito may sa kanyang frozen na soldier, na balikat na kaliwa. At magpapacheck up siya. So yung mga additional detalye, babalik ko na lamang yung pagpayag ng 5th Division sa Sandigan Bayan. Granted yung kanyang kahilingan na magpa-check up sa Cardinal Santos. Yung mga detalyeng additional, mamaya. Zero sa Pinutol mo naman mo, Nere. Sorry, Jill, pasensya ka na. Si Winer namali ng pindot. Nagugutom na siguro ito, kaya ganito eh. Thank you very much, Patrol 7, Jill Rizonto. Antabayan po yung karagdagan detalye niyan mamaya sa IZ Balita Nationwide. Okay, balikan natin si Commander Arquero. Commander,
Yung Yes, perennial problem, kumpleto po ba tayo ng gamit? Nakahanda na po ba tayo? Sa abot ng aming makakaya ay may mga sapat naman tayong kagamitan. Lahat po ng ating mga substation ay may kanya-kanya po silang mga aluminum boats. Although hindi po nila kayang pumalaot pagka masungit ang panahon. Pero po, ang aftermath kung kinakailangan ay marami naman po tayong pwedeng i-deploy ng mga aluminum boats at saka mga rubber boats. Yun po ating malalaking rescue vessels ay naka-preposition na rin strategically sa may parting Visayas po at dito po sa Luzon. Kasama na rin po dyan yung Palawan at ibang areas ng Mindanao. Sabay Commander, ito tinitingnan ko, Bagamat malaki ang circumference nitong bagyong to, 700 kilometers, at ang sabi nga ng Pag-asa kanina nung na-interview ko sila, kung ipapatong mo itong si Maysak sa Pilipinas, Southern Luzon, pati parts of Visayas ay maapektuhan. Kasi yung mga pupunta ng norte, most probably, ito ang gagamitin lang nila. Pero hindi rin, may mga ilog din dyan sa loob ng lupa, sakop nyo din yun, Opo, sakop din po namin yun. Maski na ilog lang po yun, minamonitor pa rin namin. So, ibig sabihin, magiging busy din kayo sa pagre-rescue kung sakasakali, kung may mga matitigas ang ulo, Commander? Sana nga po, hindi umabot sa ganun, pero kung aabot sa ganun, nakahanda naman po kami lahat. Kasama yung aming mga partner, yung Coast Guard Auxiliary, at syempre po, sa tulong na rin ng ibang mga kasama natin sa ibang ahensya tulad po ng police at saka ng armed forces. Okay. Para dun sa mga maglalayag na sasakay ng mga barko, will they be affected? Ano pong nakikita ninyo? Maapektuhan po ba sila? Kung yung po kung maapektuhan po yung truck o yung kung saan dadaan yung barko nila, kung ito yung apektado ng bagyo or kung may nakasignal na nakataas along the way or en route dun sa kanilang destination. Malamang po, hindi rin po makapaglayag yun. Kahit na sa paggagalingan nila, napansin nila na walang signal or walang ulan. Kung yung pupuntahan nila maulan at may signal, most likely hindi rin sila makakaalis. Sir, ulitin ko lang ang sinasabi nyo kahit signal number 1, for precautionary measures, hindi nyo papayagan kahit yung malalaking barko? Maski po maliliit na barko, hindi po kami magpapalayag. Mula maliit hanggang malaki, wala po. Talagang ibang klase na, Iba na yung klaseng paghigpit natin. Palagi ko, hindi tayo ganito maghigpit before. Opo, dala na rin po yan ng mga experiences natin before na unfortunate in nature. So, yun po yung mga lessons learned namin. Kaya po kami ay naghihigpit. Lalo na po sa pagdating sa mga passenger vessels, talagang iniiwasan namin yung mga overloading at tinitiyak namin na kompleto yung mga life-saving equipment on board yung sa kanilang mga barko. So, ano po ang mensahe natin sa mga kababayan natin para hindi sila matigas ang ulo kasi baka mamaya magagalit yan. Gusto kong umuwi, typhoon signal number 1 naman, ang laki-laki ng barkong ito, bakit hindi kami payagang makalayag? Ayan. Yun nga po. So, pakingusap sa ating mga kababayan, yung mga tumatangkilik sa ating mga passenger vessels, sana po tayo po ay makipagtulungan, makikooperate. Kami naman po ay ang amin pong concern ay yung safety nila. Hindi naman po ito para sa amin, para sa kanila na rin po kasi unang-una masakit pong mas siguro naman ayaw naman nating magkaroon ng trahedya sa karagatan. So, ipag-cooperate na lang po sa atin at kung yung mga plano natin maapektuhan, i-reassess natin kung kailangan mag-cancel or kung itutuloy kung handa ba tayo ma-delay kung sakasakali. Isa po kami, po namin yung aming safety at security measures. At saka ang sinasabi ko talaga, Commander Arquero, alam niyo, mga kababayan, maawa naman po kayo dito sa mga taong ito kasi para sa akin, Commander, para bang itong mga taong ito na tumutulong sa inyo na i-rescue kayo, mga nanay, mga anak, mga tatay at mga anak din ito Imagine niyo lang yung tatay nyo, malalagay sa alanganin ng mga buhay nila sa pagre-rescue sa inyo na ang titigas ng ulo ng mga tao, hindi po ba, Commander? Naawa ako sa mga tauhan natin, sa Armed Forces, pati sa Coast Guard, nakakaawa din Opo, tama po yun, pero ito po yung aming sinumpaang trabaho, kaya ito yung ginagawa namin with open arms at saka welcome. Kumbaga, sabi nga po ng iba, habang nagbabakasyon, karamihan sa ating mga kababayan ngayon, kami po ay naka-duty. So, ito po yung kasama sa aming trabaho, kaya although
minsan malungkot, pero ito po tanggap na namin na ng maluwalhati na walang alinlangan. Oo, ayan. Okay, so kami na lang kami sa media, tutulong na lang kami sa paalala sa mga kababayan natin na huwag na matigas ang ulo para hindi rin mabuwis yung mga buhay ng ating mga taga-rescue, ng mga taga-matay sa Coast Guard at saka sa Armed Forces of the Philippines. Commander Arquero, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayong lahat. Salamat po. Magandang umaga. Thank you very much, sir. Yan po mga kaibigan, si Commander William Arquero, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Okay, bago tayo, magpapaalam ako sa pamamagitan ng awitin natin, Winer. Pero ito muna, batiin ko lang muna. Hi, Pangga. I'm happy may photo tayo sa Metro Patrol. Kuha ni Utol Raul. Ganda ng kanta mong Christian song ngayon. Rudy Esperas, thank you very much, Rudy. Sabi naman dito, Ma'am Ruth, good AM po. Why there's no such thing as summer in the Philippines? May summer nga, kaya lang binabagyo ngayon. Ma'am, to detect... okay. Bless you. Kaya maganda po rin kayo, track ng bagyo sana dahil may high pressure area, may possible na humina yan. West-northwest ang takbo. If di magbabago, tatama yan sa Central Luzon at sa Manila. If mag-northwest lihis sa Manila, tama sa Northern Luzon. Rick Hernandez. Captain Rick Hernandez, Metro Patrol. Naku, maraming salamat sa lahat ng mga Metro Patrollers natin na nagte-text na sa akin at palaging nakikinig sa atin. Maraming salamat po. Ayan. Okay, so ingat po tayo mga kaibigan. This will be mamaya pa palang gabi. alas 10 ng gabi kami ni Doc Bunny. And then sa Monday na po tayo magkakarinigang lahat-lahat. So, be safe. Huwag pong matitigas ang ulo para nyo ng awa mga kaibigan kasi wag lamang po kayo. Kasi kung tatay ko o yung anak ko yung nangre-rescue, talagang sumasama ang loob ko na pati sila ay nalalagay ang kanilang buhay sa alanganin. Ipagpalagay na natin na trabaho po nila yan, pero wag na tayong magdagdag ng buhay na ibubuwisan na po. Iwan ko po sa inyo itong awiting ito. Advance Happy Easter, everyone! Sabayang kumain. And who I am, for He wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for. He's promised and so much more than amazing.
Advance Happy Easter, everyone! Oras sa buong kaburuan, 2 minutes after the hour of 12. Oh, mga girls, sana'y marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod dito sa programang Push Mo Yan, Te! Push Mo Yan, Te! Kasama si Pangga, Ruth Abaw sa DWIZ.